May resibo na sa wakas ang cat. Then mga kasembreros, legit po ito ha, kasi yung owner mismo ng restaurant ang nag-post ng yung time na, well, kung naalala niyo mga kasembreros, yung sabi natin na na yung na-vlog ko na rin na si Dennis Lim, yung sa Pampanga, na parang kitchen na nakapag-pa-picture nga si Ma'am Catherine, mga kasembreros, no? At dito, pinost niya mga kasembreros, no? Talagang legit ito. Sabi dito ay Pampanga News reported that cat had dined at Dennis Lim, mga kasembreros, na Tokayo Kitchen in San Fernando, Pampanga. Chef Dennis Lim, the restaurant owner, mentioned that reservation was made by Mr. Fulkerson and actress Catherine Bernardo. The said this was asked, no? Tapos kasi talagang syempre tatanungin yung mga customers, di ba? And kilalang silang dalawa, mga customers. Fans managed to take photos with Kat while RJ went to fetch the car from the parking lot. Grabe, mga customers. So sinasabi natin na ang tao dito na ito yung klaro na may resibo, mga kasembreros, no? And nakapagtataka, Vietnamese yung dito, mga kasembreros, no? Vietnamese yung unang dito yung mga nakasulat, mga kasembreros, na syempre hindi natin maintindihan. Tapos of course na parang finisher din nila dito yung yung mga achievements ni Ma'am Kat, tapos yung mga kaibigan niya, tapos yung achievements ni Ma'am Catherine, at saka ng Kat din mismo, nakapost din dito, mga kasembreros, no? Para siyang parang online insider din siya, mga kasembreros, no? Na fan ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So talagang tayo po ay team panatag, mga kasembreros, na I'm so happy na ibalita ito, mga kasembreros, sa inyo, no? Tayo po ay team panatag, mga kasembreros. And nakalagay rin dito yung mga advocacies ni Ma'am Catherine, no? At saka yung kanyang achievement, of course, sa Madam Tussauds, mga kasembreros. And nakakatuwa, nakakagulat, mga kasembreros. Actually, ako hindi nakagulat kasi alam naman natin na gumagalaw ng palihim si Tisoy, mga kasembreros, no? Si client. Kasi nga alam natin na nag-uusap, at saka ninja moves lang talaga muna ang CAF din, mga kasembreros. So Pampanga News reported. So nagulat talaga ako dito ng ito yung naibalita at saka naipost ng isang kagabi. So team panatag tayo, mga kasembreros, ha, kasi nga ay sikretong galawan lang muna ang CAF din, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, mga kasembreros, ito na yung bagong si Ma'am Kat dito ang unang na-feature sa pinakaunang intro dun sa station ID, no? GMA ABS-CBN station ID, mga kasembreros, ng tao dito ng ABS-CBN nga, mga kasembreros. Ngayon 2025, nakakulay green siya. And then parang may kinanong siya dito ng mga iba't ibang tao. And then si Tatay Cardo andito rin. Ito po ay parang teaser nila, mga kasembreros, no? Sa 2025 station ID. Pero pinost ito ng isang fan kagabi. Tapos nung sinearch ko saan, hindi ko makita, no? Pero correct me if I'm wrong, kasi andito si Tatay Cardo, yung champion ng Pilipinas Got Talent 2025. So malamang sa malamang ay ito na yun, mga kasembreros. So ang tema nila, mga kasembreros, sa kanilang gagawing station ID ay joy, hope, at saka love, joy, and hope, mga kasembreros. So nagulat ako na meron na palang bagong station ID ang 2025, mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin ito para kayo din po ay marinig niyo, mga kasembreros, na ang ganda na ginawa niya dito. Parang pinasulat niya yung mga iba't ibang tao sa iba't ibang larangan, iba't ibang lugar ng kanilang kwento, mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin po ito. And then ito, nagulat ako dito sa TikTok ni Ma'am Catherine. Itong cute white jacket, yung parang sinayaw niya dati, mga kasembreros, no? Na inakala ng marami ay si Sir Alden, yung tawag dito, yung nasa yung may white jacket na hinatak ni Ma'am Catherine.
And nagulat ako dito, si Bong Gonzales na best friend ni Ma'am Catherine, ang katanging tayo nag-comment. Kasi ano yung limited yung comment section ng TikTok ni Ma'am Catherine, hindi siya nagpapa-comment mga kasambreros. Ito pala yung pinakamaraming views mga kasambreros, no? 36.5 million views sa lahat ng TikTok videos ni Ma'am Catherine. 36.8 million views ito mga kasambreros, no? Na TikTok niya. And dito kasama niya ang dito kasama, akala kasi nila kasama ni Ma'am Catherine dito si Sir Alden, kung kaya naging ganito siya ka-trending mga kasambreros nung hinatak niya yung kamay niya, kamay ng isa sa kanyang glam team mga kasambreros, if I'm not mistaken si John Valle yata ito mga kasambreros, no? Tapos inakala ng mga tao kasi promo pa dati ito ng Hello Love Again ay si Sir Alden, no? Kung kaya grabe ang kilig nila mga kasambreros. Grabe, no? Ito yung may pinakamaraming views sa lahat ng TikTok na videos na ginawa ni Ma'am Catherine. 36.8 million views. Tapos yung ginawa naman niyang sayaw nung nakarang araw ay 3.6 million views mga kasambreros. Grabe, no? Sobrang laki. And nagulat ako kasi, di ba, Katniel dati, hindi ganun ka-trending. Sikat naman sila, yes, pero hindi ganito ka mapabumabasag ng mga records talaga kapag Kathden mga kasambreros. So walang walang tatalo sa tandem na ito mga kasambreros, no? Kathden lang sa kalam. And then ito, next item natin mga kasambreros. Share ko itong kakulitan ni Sir Alden. Pinost na isang Kathden kagabi, Kathden admin kagabi. Yung time ng yung time ng Hello Love Goodbye na kung saan ay talagang panatag na sila, no? Dati pa parang kulitan talaga yung si Ma'am Catherine na nagsasalita ay si Sir Alden ay puro pa cute at saka kapansin sa likod mga kasambreros. So ang good vibes lang talaga ng dalawang to. Sir Alden ay sobrang kulit sa likod nila. Sinisilip-silip kunwari sa camera. Tapos Ma'am Catherine ay seryoso nagsasalita mga kasambreros. So ang kulit lang niya phenomenal box office king at saka phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. And then ito, so nag-jogging spotted si Sir Alden mga kasambreros, no? Nag-jogging kasama si Coach Mauro at saka si Kim Chu, si Paolo Avellino yata ito mga kasambreros, no? Somewhere in Makati ito. And ang ano dito ay di ba naka-block si Ma'am Catherine nung nakaraang yung pinost natin na nag-jogging siya mga kasambreros. Tapos si Sir Alden din dito ay naka-block, no? Pero ang sasabi dito ni Sir Renato ay baka sabay sila, no? Na dito na nag-jogging. Malamang pwede, pero pwede rin namang hindi mga kasambreros, no? Kasi si Coach Mau, pwede rin siyang parang una muna si Ma'am Catherine kasi medyo maaga yun sa kanila eh. Tapos si Coach Mauro naman ay nagbihis lang. And then afterwards ay si Ma'am Catherine, si Sir Alden naman. Pero kasi ang nakita ko rin dito ay magkaibang araw, no? Itong kay Sir Alden ay if I'm not mistaken 2 days ago or 1 day ago mga kasambreros, or 2 days ago mga kasambreros. Tapos itong kay Ma'am Catherine ay kahapon lang, no? So pwedeng nag-alternate lang sila mga kasambreros kasi si Coach Mauro din parang dinivide nilang yung oras mga kasambreros kasi baka pag naispatan silang dalawa na magkasama si Ma'am Catherine at Sir Alden ay baka dumugin sila ng fans mga kasambreros, no? At hindi na sila makapag-concentrate ng jogging mga kasambreros. So ayun po siya, pero tayo po ay team panatag na talaga naman nagsasama. Kagaya na mention natin kanina ay kumain sila sa Dan Lim's Kitchen restaurant mga kasambreros. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Parang marimar, parang gusto nila ipasa ulit, no? Kay Ma'am Catherine mga kasambreros yung role na marimar galing kay Ma'am Marian Rivera. So sumayaw-sayaw si Ma'am Marian at saka si Ma'am Catherine dito na parang flower ang damit mga kasambreros. Pero ito po ay edited lamang, no? Na generated by AI mga kasambreros. Pero hindi malabo, no? Na dito na gawin nila mga kasambreros or gawin ni Ma'am Catherine mga kasambreros ang marimar ulit na alam kong papalo at babasag na naman ng mga records mga kasambreros kapag Kathden ang nagsama sa television. So pwede yun, no? Dito collaboration na lang GMA
at saka ng ABS-CBN. Tapos ipapalabas lang siya sa mainstream media, sa GMA. Tapos kukuha lang sila ng time slot, mga kasama sa Netflix for example, and so on. Or hindi time slot, kukuha lang sila ng collaboration sa Netflix. Pwede yun, no? Talagang papalo yun sa rating. Mas magiging series ang Marimar, mga kasombreros. So, pero in the meantime, ay yun, no, sa teleserye muna ni Ma'am Catherine at saka ni Sir James Reid, mga kasombreros. Sana mga 2 buwan lang itong 2 buwan or 1 buwan lang itong teleserye ni Sir James Reid para madaling matapos, no? So, talaga naging bitter, no? Pero yun po siya, no? Sana, no? Ganun, mga kasombreros. Pero, yun, ang desisyon ay hindi sa atin. Hello po! Magandang araw po! Tatay! Miss kita, tatay! Musta po? Hello! Hi, Father! Catherine po. Nice to meet you. Nanay Perlita. Thank you po sa oras na binigay nyo. Ang kwento nyo po ng love, joy, at hope ang bubuo sa kanta natin ngayong Pasko. Ngayon po, magbibigay po ako sa inyo ng papel at pangsulat. So, kung ano po yung gusto nyong iparinig, gusto nyong sabihin, eto, pwede nyo po isulat dyan. Lahat ng makakarinig ng kanta may inspire ngayon sa kwento nyo. Gagamitin natin yan. Kahit kami ay katutubo, may karapatan tayo bawat isa. Inumpisahan ko po yung laptop para sa pangarap. Hindi kasi nasusukat yung pagmamahal sa pamilya. So the group I'm representing is the Busking Community Philippines. Nandun po ako sa mga malalayong isla ng Siargao. Tumutulong. Ang pinakamahalaga sa buhay ko bilang pare ay may pahayag ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Thank you sa mga shinare niyo po sa amin. Lalo magiging special ang kanta natin ngayong Pasko. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title po natin, Buhay Man o Patay. Romans 14 verse 8, For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Napakaganda po ito, mga kasombreros, ha? Ito po yung parang hindi siya universal truth, hindi lang siya universal truth. It's a endless, timeless truth or katotohanan, mga kasombreros, na tayo, ngayon buhay tayo po ay nabubuhay para kay Lord. Tapos, pag mamamatay tayo, ang ating kaluluwa ay para kay Lord, mga kasombreros. So, kapag tayo po ay nabuhay na may pananampalataya, well, of course, hindi naman ibig sabihin na dahil nabubuhay tayo para kay Kristo, ay hindi na tayo pwedeng magkaroon ng pamilya, or hindi natin pwedeng mahalin nating pamilya, or tumulong sa pamilya, or gawin ang ating gusto. So, hindi po ganun, mga kasombreros. Kumaga pa, yung purpose ng ating existence, yung purpose ng bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, ay to glorify God, not to live with Him, mga kasombreros. Kasi, kumapa tayo po ay nakulong dati. Kasi nga, may sala tayo, mga kasombreros. Tayo po ay mga kriminal dahil tayo po ay makasalanan. But Jesus Christ paid it all sa cross, mga kasombreros, kung kaya ang ating buhay ngayon ay hindi na tayo yung may-ari ng ating sarili. Kasi unang-una sa lahat, nilikha tayo ng Panginoon, no? Binigyan tayo ng chance na mabuhay sa mundong ito, mga kasombreros. That is why, yung chance na yun ay gamitin natin na dakilain ng Panginoon at manampalataya sa Kanya, mga kasombreros. Kasi yung benefits at saka advantage nun, mga kasombreros, kapag tayo po ay nabubuhay sa Panginoon, hindi lang naman din tayo ang hindi lang naman si Lord ang nakaka-benefit, no? Hindi yun pahirap. Kumbaga pa, gusto niya tayo na mabuhay para sa Kanya, so that kapag tayo po ay nahihirapan, kapag tayo po ay may victory, kapag tayo po ay may problema, ay andyan siya, mga kasombreros, no? He will lead us, He will guide us, He will protect us, He will save us, and He will help us, mga kasombreros, no? All in one ang ating Panginoon. So, yung ating buhay na ini-spend natin para sa Kanya ay hindi yun sayang. Actually, masayang nga kapag wala tayong Panginoon sa ating buhay, you know? Kasi kapag tayo ay napariwara, kapag tayo ay walang guide, walang tamang choice, walang tamang plano, walang tamang desisyon, kasi nga hindi tayo guided ng salita ng Panginoon or ng Kanyang Holy Spirit, ay nadidismaya at failure tayo sa huli, mga kasombreros. So, parati nating tatandaan na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, it's for our own advantage and benefits. Hindi po sa kanino man, mga kasombreros. No, unang-una sa lahat, tayo rin po, kasi yung, syempre, no, kapag tayo po ay
pleasing at nakakalugod sa harapan ng Panginoon, yung kanyang pagpapala, yung kanyang guidance, yung kanyang wisdom, yung love, yung mercy, yung forgiveness, mga kasembreros, ay ibinibigay niya sa atin. So, tayo lamang po ang kanyang inaantay. So, ang verse na ito ay isang powerful reminder, no, sa Romans 14:8, mga kasembreros, ng ultimate purpose and orientation ng ating buhay bilang mga mananampalataya ni Lord, mga kasembreros. It emphasizes that whether we are alive or have passed on, our focus should always be on serving and glorifying the Lord. It points to the idea that every aspect of our existence should be centered around our relationship with God, whether in actions, thoughts, or even in our very being. So, ito yung sabi natin, kapag nasa center natin ang Panginoon, mga kasembreros, sa ating pamilya, for example, magiging sentro din ang pag-ibig, magiging sentro ang pag-unawaan, magiging sentro ang pagtutulungan, ang pagkakaisa, no, yung humility. So, ganun, mga kasembreros. And we do not expect a perfect family kahit na Kristiyano at saka naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang point dito is sasamahan tayo ng Diyos. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is hope, there is love, there is joy, there is patience, there is understanding, and so on, mga kasembreros. Have you ever pondered what drives your life? Ano ba yung nagda-drive sa buhay natin? So, sa libro na The Purpose-Driven Life, ano ba yung nagda-drive? Ano ba yung nagdo-control? Ano ba yung pinaprioritize natin sa buhay natin ngayon? May it be yung ating studies, may it be yung ating pamilya, may it be yung ating asawa, may it be yung ating mga anak, may it be yung ating plano at saka dream sa buhay, no? Good things naman ito, mga kasembreros. Hindi natin sasabi na mali yung tulungan ng pamilya mo, gawin mo ang buang plano mo sa buhay, gawin mo ang pangarap mo sa buhay. So, hindi naman ganun. Pero what drives, what's the center, what's the core, kung paano yung pinaka-sentro, ano yung pinaka-buod ng iyong buhay sa ngayon. So, kailangan mag-isip-isip tayo, mga kasembreros. This verse challenges us to reflect on where our priorities lie and to realign them with the teachings of the Lord. It prompts us to consider if we are truly living each day with a sense of purpose and devotion to God, and if we are willing to surrender ourselves completely to Him, even in the face of death. We are called to embody His love, grace, and righteousness in all that we do, by living for the Lord, bringing honor to His name, and reflecting His light to the world around us. So, yun, no? Kapag tayo po ay may Diyos sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay in general, masabi natin na, kunwari, no? Kapag nasa trabaho tayo, si Roberto, si Caroline, si Alexa, ano yan, mabait yan, talagang mapagkumaba, talagang pag dumating siya, parang may joy, may masaya ang iyong katrabaho, masaya ang nanay mo, masaya ang tatay mo, masaya ang pamilya kapag nandyan ka. Pero pag ikaw naman ay basagulero or hindi ka nagiging blessing sa pamilya mo or sa mga tao sa paligid mo, sa mga kaibigan mo, talagang pag dumating ka kapag wala ka, ikaw ay sasabihan na si Alexa, ano yan, buongera yan, chismosa yan, si Alexa, naku, palautang yan, si Alexa, ano yan, talagang mayabang yan, hindi nagpapatalo. So may magandang mga tipo, mga kasembreros, no? So kidding aside, ay ganun po, reality po yun, mga kasembreros, na dapat tayo bilang mananampalataya ni Kristo ay nagiging ilaw ba, nagiging blessing, no, kung tumutulong tayo sa nangailangan, hindi lang naman pera, mga kasembreros, no, pwedeng yung tulong mo na matapos ang isang gawain or yung isang problema ma-solve, mga kasembreros, and so on. So maraming phases, maraming pwedeng gawin, maraming pamamaraan para tumulong, mga kasembreros, sa mga nangangailangan. And ang Romans 14 verse 8, mga kasembreros, ay nag-encourage sa atin na mamuhay tayo ba na may eternal perspective. Pag sabing eternal perspective, yung buhay natin ay testament ng pananampalataya, patunay ng pananampalataya, at saka nabubuhay tayo, at saka yung iniisip natin merong eternal value, na ang buhay natin ay hindi lamang dito sa lupa, no, kundi merong life after death, mga kasembreros. Yung ano yung magiging tayo, no? Ano yung mapupunta ba tayo sa langit, mapupunta ba tayo sa impyerno? So ganun, mga kasembreros, ba we have that eternal mindset, no, na hindi lamang tayo dito nabubuhay sa mundong ito forever and ever, kundi sa kabilang buhay. Consider how you can embody this verse as you go about your daily activities. How can you live in a way that shows you truly belong to the Lord? So ganun, mga living in Christ or living for Christ
in all things means recognizing that we belong to Him. He is our Lord and Savior, and our actions and decisions should reflect this truth. So when we acknowledge that we live for Christ, every aspect of our lives, our thoughts, words, and deeds should be guided by our love for Him. So kung doon nakasentro mga kasembreros sa pag-ibig ng Panginoon. So sa final thought natin ay living for Christ. Sabi niya, think of your life as a shared family project. Just like your work and family need you, the Lord calls you to live purposely and meaningfully. So every decision you make is a brick in the foundation of something bigger. So parang ganun siya mga kasembreros, yung buhay natin sa Panginoon at saka sa ating pamilya. Parang ano rin di ba, may buhay tayo sa trabaho. Kailangan mag-share tayo ng panahon sa trabaho, sa workplace, no? Meron din sa paaralan, for example. Tapos sa pamilya. So, meron time sa pamilya, meron time sa Panginoon, meron time sa trabaho. So, ganun siya mga kasunod, sa balanced life mga kasunod. Hindi na siya puro pamilya, trabaho. Hindi po ganun mga kasunod, no? Dapat ay merong shared family, no? Meron tayong pamilya na spiritual mga kasunod. And that is our family sa heaven mga kasunod. That is, yung Panginoon natin, ang pinakatatay natin mga kasunod, ay ang Diyos Amang nasa langit. So, yun po siya mga kasembreros, no? Alright, sinam sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, sense of purpose, no, ng ating existence sa mundong ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasunod. Paalam po.